At sa gitna nga po ng imbestigasyon na ginagawa ng PNP, kaugnay pa rin ng madugong engkwentro dyan sa Mama Sapano, Maguindanao, ay isang pangalan ng taga-MILF ang lumutang at ito ay si Commander Wahid Tundok na sinasabi ng ilang mga nakaligtas na miyembro ng SAF na siyang nanguna sa pagharang sa kanilang tropa. Pero kanina pinuntahan natin itong 118 Base Command na pinamumunuan ni Commander Tundok o ni Commander Wahid at itinanggi niya ang mga paratang. Narito po aking report. Sa imbestigasyong ginagawa ng Philippine National Police sa mga nakaligtas na miyembro ng PNP Special Action Force, lumutang ang pangalang ng MILF 118 Base Commander na si Wahid Tundok bilang nanguna umano sa pagharang sa mga miyembro ng 55th Special Action Company na karamihan ay namatay. Siyang itinuturo ng iba't ibang units bilang pangunahing nakasagupa raw ng SAF. Si Tundok ay dati ring pinalaya dahil sa peace process matapos na mahuli ng mga otoridad dahil sa patong-patong na kaso ng arson, murder at frustrated murder. Kanina tinungo namin ang kampo ng 118 Base Command ng MILF. Sa labas ang isang malaking komunidad ng mga magsasaka. Sa bakuran ni Commander Wahid ay nag-aabang na ang dalawa sa kanyang mga tauhan. Maring pinabulaanan ng commander na may kinalaman siya sa pagkamatay ng SAF. Nasa bahay lang daw siya na maganap ang bakbakan na may 20 kilometro ang layo. Taliwas ito sa mga pahayag na naroon siya mismo sa pinangyarihan ng engkwentro. Mismong siya pangaraw ang hininga ng tulong ng Government Peace Panel sa pangunguna ni General Galvez para sumama sa lugar sa Mama Sapano at awatin ang bakbakan. Nakapunta ko doon sa malapit sa Mama Sapano, kasama namin si CCH, kasama namin GPS, kasama namin IMT. Nagtawag siya humingi siya ng tulong paano ma-break ang putukan. Kunti lang aking kasama ko dito. Yan ang tulungan. Ang problema ito, kinasira sa pangalan namin. Nang ideklarang ceasefire, ay wala na raw ginawa ang may 10,000 tauhan niya na makasisira sa inaabangan nilang Bangsamoro Biciclo. Pero ngayon, aminadong malaking problema ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa pagkamatay ng SAF 44. Malaking problema ito. Siyempre, problema ito. Kaya dahilan ng medyo istambay ng pilmahan ng bisiklo sa nangyari ito. Sigurado lang ba yung kwan. Yan ang dahilan kailangan ma-solve ang problema ito. Sa amin, 118 ang problema namin, maayos ang kaming pangalan na nasira. Bagamat aminado siyang may mga kamag-anak siya sa BIFF, matagal na raw niyang hindi nakakausap o nakikita mga ito dahil salungat ang BIFF sa paniniwala ng MILF. Sa layo rin daw ng lugar nila ay wala siyang impormasyon na naroon na pala si Marwan. Alam ba ng 118 na naando na si Marwan doon sa lugar ng BIFF? Hindi namin alam ito kay malayo sa 118 ito, malayo talaga. Malayo talaga ang Dato Saudi at saka Pizanawan. Sobra 20 kilometer. Bilang isang ama sa 22 anak, ramdam daw niya ang sakit na nararamdaman ng mga naulila ng SAF 44. Siya rin daw ay namatayan ng ilang kamag-anak sa engkwentro. Pareho lang ang nadamdaman. Nalungkot siya, nalungkot talaga ito. Lalo-lalo na yung namatay dito, hindi katulad ngayon, mayroong pang magkatulong sa kanilang gobyerno. Ito, mga parmal man ito. Wala nang kinabukasan ng Pero pareho, malungkot kami talaga. Lalo na makita namin sa TV, mga asawa nila, ate nila, nanay nila, malungkot, mag-iyak. Na siyempre, sa puso, mahirap sa damdamin ito. Wala raw ni isang gamit ng SAF na napunta sa kanyang mga tauhan. Pero kung sakaling meron, handa raw siyang ibalik ang mga ito. Kung halimbawa yung mga armas ng SAF, alam nyo kung nasaan, kayo ba personal tutulong kahit walang instruction ng MILF para makuha ito may balik sa may-ari po? Basta
kami sa 118, masunod kami sa order ng order ng Central Committee sa MILF. Matutulong kami, magtulong kami. Yan ang sa 118, yan ang prinsipyo niya, maghihintay siya ng Pero ang 118 hindi siya kasama sa labanan. Sa ngayon, umaasa sila sa MILF Central Committee kung ano magiging hakbang kaugnay ng isyong kinakaharap niya. Maghihintay kami ng pinuno ng MILF. Pero sa amin, gusto namin matuloy at kapirmahan ng BBL. Kaya matagal na pinapaguran ang peace talk natin.